Good evening and happy midweek to everyone. Before we start, let's close eyes and pray. Our gracious and kind Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful evening. May you prepare our hearts and minds as we're going to have our midweek service. Forgive us, Lord, from our sins and we ask in Christ's name, amen. For our first song, let's sing "Tis So Sweet to Trust in Jesus." 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know the say the Lord. Jesus, Jesus, how I trust him, how I prove him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust in Him. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in sinful pain to trudge, need the healing cleansing flow. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, oh, for grace to trust Him. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to sin. Just from Jesus, simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. For our song of praise, let's sing Hiding in Thee. Oh, say to the rock that is higher than I, my soul in its conflict and sorrow would fly. So sinful, so weary, thine arm would I be. Thou blessed open, I'm hiding in thee, thee. Hiding in thee, thou best rock of ages, I'm hiding in thee. In the calm of the noon, tide in sorrow, or in times when tempted
'cause always found in the tempest of life, on its wide having seen the blessed rock of creation, I'm hiding in thee, hiding in thee, hiding in thee. The blessed rock of ages, I'm hiding in thee. In the calm of night, tidings of downfall, I have left my refuge and bring out my woe. How often when trials like sea billows roll, I've hidden in thee, O thou rock of my soul. Hiding in thee, hiding in thee, the blessed rock of ages, I'm hiding in thee. Siluhod po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po sa gabi pong ito na pinagsama-sama mo po kami para pagsaluhan ng mga salita mo. Sa gabing ito, ang pagmamahal mo ay siyang aming maranasan. Sa bawat oras, ang katagumpayan ang ibinigay sa aming buhay sa oras na ito. Ang siyang aming nararanasan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ang kalooban mo ang siyang nangyari sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Happy midweek po sa ating lahat. Magandang gabi po. Pasalamat po tayo sa Panginoon at meron po tayo ulit na oras para magsama-sama ngayong gabi para makinig ng sermon galing kay Pastor Romy Lagunera. Nagpapasalamat po ako kay Sister She at sa kanyang pag-lead ng awit na kahit siya'y may sakit ay kanya pa rin ginampanan ng kanyang role bilang song leader. Ang nag-lead po ngayon ng program ay ang Jasper Care Group. Papasalamat din po kay Sister Virgie sa pag-lead ng opening prayer. At ako naman po ang nagsasabi ng opening welcome remarks. Ako po si Joel Sunumbao. Bago po magsalita si Pastor Romy Lagunera, magbibigay po ng musical offering si Sab tsaka si Sam. At after that po, magkakaroon po tayo ng Seasons of Prayer. Ang maglilid po ang speaker din po. And then magkakaroon po tayo ng closing song, Standing on the Promises, and then closing prayer po by the speaker. Again po, happy midweek po sa inyong lahat. Bless the Lord, oh my soul, all my sins. His Lord, sing like never before. Oh my soul, I worship the Lord.
It's the Lord of my soul. His holy name. Like never before. Oh, my soul. You can hold all your goodness and the fruits on me. Yes, the Lord of my soul. It's all like never before. Oh, my soul, and worship the Lord. And I down for them to stay. And my time has come. Still my soul is in the grave. Like never before. Oh, my soul, I worship the Lord of my soul. His holy never before. Oh, my soul, I worship the Lord. I worship the Lord. Bakit kaya? Wala pa rin po. Wala akong audio. Okay na. Okay, praise the Lord. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po mga kapatid? Medyo pagod at puyat pa po inyong likod sapagkat meron po kami patay from Bicol, so nagbiyahe, medyo malayo mga kapatid. Kaya medyo uh, medyo sunog-sunog pa. Kaya medyo lumabalat. Anyway,
Nasa Bicol pa po kami nung makareceive po ako ng message galing po kay Obed. Sabi niya na ako po inaanyayahan na pumunta po sa ating pag-aaral ngayon. At nung ako po nagtanong, ano po bang ating kailangang talakayin? Sabi po niya sa akin, ay pag-usapan daw natin yung mga nangyayari ngayon sa bansang Israel. Tungkol sa propesiya ng bansang Israel, ang mga nagaganap doon at hanggang sa kasalukuyan, at ano po ang epekto nito sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ano po? Kaya bago po natin pag-usapan yan, nais ko po muna tayo'y muling anyayahan ang presensya ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang pananalangin. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila at mapagpalang Diyos Ama ng Tanay nasa langit, pinupurit, pinasasalamatan, sinasamba namin kayo sa inyong kadakilaan sa pagkakataong inyong pinagkalob sa amin upang kami ay muli makapag-aral ng salita. Ay nawa ang mag-usap sa aming puso't kaisipan, magtawag po sa amin, Panginoon, ay mensahe sa gabi ito, at magkaroon kami ng dakilang pag-asa sa inyo at inyong pangako. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Alright, mga kapatid. So, lahat naman po tayo ay aware po sa mga nagaganap ngayon sa bansang Israel. Isang araw, isang umaga, nagising tayo, marahil gabi, na ating narinig mula sa mga balita, ating napanood, kung ano ang nagaganap sa bansang Israel. Pag sinabing bansang Israel, ito po ay lupain kung saan ang ating tagapagligtas ng Panginoong Jesus ay isinilang. And where the biblical prophecy and modern reality intersect. Alam natin na marami pong mga hula na ipinagkaloob o patungkol sa bansang Israel. Kaya nga po sa gabi ito, we are going to unpack the roots of this conflict as laid out in the Bible. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Biblia, mga kapatid, at ng kasaysayan tungkol po sa mga nagaganap dito sa bansang Israel. And we will explore how this ongoing strife impacts as followers of Christ and what it means for us on a personal level. Now, balikan po natin yung balita last Saturday, October 7, sa kasalukuyang taon 2023. Yun pong Hamas, ang isang tinatawag na militant group na kumukontrol sa Gaza Strip. Alam po natin ang Gaza Strip is a densely populated coastal Palestinian enclave. Ito po yung tahanan ng more than 2 million na attacked Israel. So yun pong paglusog po ng Hamas, pinatay nila, killing 2,006 people, 206 people. Mga kapatid, kung hindi ako nagkakamali, samantalang nagkakaroon tinatawag ng music festival. At maliban doon ay pinasok po nila yung mga tahanan ng mga tao doon, tapos taking hostages, killing women and children. At sabi nga po doon sa balita, the attack was vicious and sweet. Listo po. At nabasa ko rin, mga kapatid, same date, October 7, 2023, na sabi ng mga commentators, ito daw po yung tinatawag na Israel's 9/11. Baga ay parang katulad no September 11, na nangyari sa Twin Tower. Sa kanila daw po, sabi po ng mga commentator, ito ay katulad din noon. Ang Hamas, ang sabi po sa atin, sabi nga po nung itong Hamas po, ang Iran, mga kapatid, Iran's Ayatollah, ang tao Khamenei stated, hindi naman daw po silang nag-order na atakein ang Israel, pero kumbaga ay parang natutuwa sila na inatake po yung Israelites. Ang mga Iran natutuwa daw po.
Now, alam naman po natin mga kapatid, ano, na nangyari po ito katapos-tapos lamang magbigay ng $6 billion ano po, ang US para sa Iran, mga kapatid. At least maybe a month ago, no, before that incident, mga kapatid. At alam naman po nating lahat na ang United States is one of Israel's biggest supporters and allies. At sabi nga po ng Israel's Prime Minister, si Benjamin Netanyahu, siya daw po ay nagdeklara ng digmaan. He declared war against Hamas, stating that, ang sabi niya, every Hamas member is a dead man. Sabi po niya, as Israel's form unity government to fight these terrorists. Then, ang mga Israelites is searching for more than 1,000 hostages. At hanggang ngayon, mga kapatid, alam po natin yan, wala pang update. At ito pong 1,000 hostages ay including Americans. And sabi po ay sila ay tinangay din po ng Hamas po dun sa Gaza. Ang presidente ng US na si Biden ay nagsabi nga po na noong the following day na yung ginawa ng Hamas ay hindi pwedeng palagpasin. So, the attack on Israel and the declaration of war are devastating and causing people all around the world to be on edge, wondering, nakaabang, nagmamasid ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan kung anong magiging sukdulan ng mga pangyayaring ito. Sabi nga po na iba, if this could be the start of something bigger and possibly even World War III. Marami po mga kapatid ay sa ngayon medyo nag-aalala na po, baka mauwi nga po sa ikatlong pangbuong daigdigang digmaan ang pangyayaring ito. So people are on high alert because of threats that have been broadcasted over the media airways. Marami pong mga protests all over supporting both Israel and Hamas have been very active. Kanina lang tumitingin ako sa mga YouTube mga Israelites supporters, yung Hamas supporters, may kanya-kanya silang mga may kanya-kanya po silang tawag dito protest, mga kapatid. Meron silang mga videos and people have been warned not to gather in the large crowds for fear of some kind of retaliation. News media has had people saying Hamas need to be stopped at all costs. Marami na po nagsasabi dapat daw po talaga eliminate na itong mga Hamas, itong Hamas na ito. And mga kapatid, kung mapakinggan natin ang iba, marami pong mga evangelical evangelists. Meron na po marami na ako narinig actually, kahit po sa YouTube, kahit sa aming mga group chat as mga pastors, marami nang nagsishare ng mga pastors from the other churches, mga kapatid, na sinasabi nilang ay kailangan na matapos na itong ginagawa ng Hamas at kailangan na bilang mga Kristiyano, we are obligated to support Israel or suffer the wrath of God. Siguro po maririnig din yan kung kayo po ay magmamasis. Marami po mga pastors na ganyan ang sinasabi ngayon. Suportahan daw po natin ang Israel kasi kung hindi ay ang Diyos ay magagalit sa atin. And these same people that we are automatically to support Israel because Israel is God's chosen people. Sabi nga nila, ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Kaya nga, any attack against Israel is an attack against God. Sabi po ng mga evangelist na ito. And since we are God's children, then we are being attacked as well because any attack on Israel is an attack on our extended family. Kasi ang mga Israelites nga daw po ay ating extended family. So kaya nga po, we have
preachers ano po, that will say we must support Israel at all costs. Meron na rin po ako napanood na sa pastor, evangelical sin po, na nagsasabi ano po at namamanhik sa president ng US, ano, sabi ay they must call up the troops ano, and send the US military in full force to support Israel from the terrorists. And sabi nga po nila, kung hindi daw natin susuportahan, ang sumpa ay mapapasa atin. So they convince people to support Israel, and they must give and give again of their hard-earned money in support of Israel. No? Meron na napanood ko yan just kanina lang mga kapatid, no? this afternoon. Kaya nga po ay marami din pong nagtatanong, we as Christians, sabihin na lang po natin as Adventist Christians, ano ba ang ating tawag dito, tungkulin? Ano ba ang ating responsibility? Ano ba ang ating part? Ano po? Sa mga nangyayari ngayon sa bansang Israel, mga kapatid. Tayo ba ay meron bang katukulan? No? Meron bang kapananagutan? No? At kung meron man, ano yon? Mga kapatid. So, kaya nga po ay to maintain and increase their hold on the land and for the protection, for that is the will of God, or else we will suffer the wrath of God. Kailangan daw pong suportahan natin ang Israel. Now, the modern day Israel has nothing to do with the Abrahamic covenant or God at all, mga kapatid. No? Ang modern day Israel actually ay, they are more than a political theocratic entity called Zionism. Kaya po ay medyo babanggitin ko ng kaunti yung Zionism. Pero titingnan po natin, all through history, nations have tried to eliminate the Jews. No, let's say for example, sa Egypt, mga kapatid, no, nung dumami ng Israelites, ano pong sabi ng Pharaoh? The Pharaoh declared to kill the firstborn of Israel or throw all the baby boys into the river kasi outnumbered na sila. So from Egypt alone, mga kapatid, ay gusto na ng Pharaoh, ng Egyptian na ma-wipe out ang mga Hudyo. During the time of Haman of Persia, mga kapatid, diba, ay gusto din niyang ipapatay ang lahat ng mga Israelites. But instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's peoples, the Jews throughout the whole kingdom of Xerxes, mga kapatid. Pero alam na po natin ang kwento kung anong nangyari. Si Antiochus Epiphanes, mga kapatid, na sabi po sa Daniel 7:25, he will speak against the Most High and oppress his saints and try to change the set times and the laws. Inusig niya ang mga Israelites. Si Herod the Great, mga kapatid, in Matthew chapter 2, verse 16, Herod gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity. Now, alam naman po natin na Israelites yung nandoon. Mga Hudyo yung naroon. Ang bansang Roma, the Romans, mga kapatid, the Roman soldiers, in AD 70, they killed and drove out the Jews, making Jerusalem a non-Jewish city. Kaya nga nawala ang mga Hudyo doon kasi ginapugad na ng mga Romano, mga kapatid. Now, si Hitler, alam po natin sa history, and si Stalin, mga kapatid, 6 million Jews killed by Hitler and millions more by Stalin, mga kapatid. At alam niyo po ba, there have been 7 wars by Arab states against Israel, Arab in Israel. Noong 1948 to 1949, 1956 to 1967, 1967, 1973, noong 1982, and 2006. And yung ngayon, recent lang, 2003, noong July 7, mga kapatid. Noong October 7, Now, meron pa, yun pong tinatawag nilang yung Kippur War or yung Ramadan War noong pong 1973. Na kung saan, mga kapatid, ay itong labanan na ito ay involve yung Arab nation, yung Egypt, yung Syria, yung Jordan, yung Iraq,
Libya, Morocco, Sudan, and Arab states. No? Halo-halo na, kasama pa doon yung Iran or Iran, mga kapatid. No? At makikita natin dito yung pangyayari, yung genocide. Alam naman po natin yung deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular ethnic group or nation. The Jewish people, mga kapatid, kung titingnan natin, have been the most persecuted of any people on the planet, mga kapatid. The most persecuted ay ang mga Hudyo, the Israelites, mga kapatid. At alam naman po natin ang mga hanggang ngayon nagpapatuloy pa yan. Yung dahil po sa patuloy na paglawak ng tinatawag ng antisemitism. Yun pong antisemitism ay yung discrimination against Jews. Di ba? Meron po tayo mga napapanood na palabas doon na kapag ka-Hudyo ay dinidiscriminate, mga kapatid. Sa New York Times lang, sa kanilang pahayagan, sinasabi doon na sa panahon natin ngayon, every time nang isang tao ay papasok sa synagogue, muna sa Sweden, ay it requires airport-like security checks. No? Kailangan napakatinding check, mga kapatid. At ang mga bata, yung Jewish kindergarten, kapag sila'y naglalaro, doon sa playground, naglalaro po sila behind the bulletproof glass. Kailangan pa po naka-bulletproof glass. Kasi nga po, ang mga Israelites, ang mga Hudyo ay they were persecuted, mga kapatid. Noong 2018 lang, sa UK lang, mayroong record na 1,382 hate crimes against Jews. At nag-increase pa yan ng 34%. And in the US, yung sinasabing anti-Semitic incident rose 57%. The largest increase ever recorded. So, kaya kung titingnan natin, matindi talaga. Bakit kaya, magtataka ka, bakit ba galit, parang mga galit ang mga tao sa mga Israelites? Sa current Iranian stance, mga kapatid, alam niyo po ang sabi ng Times of Israel noong January 28, 2019, sabi po doon, destroy Israel. Yung deputy head of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps na si Hossein Salami, nagsalita siya, Tehran's strategy was to eventually wipe out Israel of the global political map. So talagang i-wipe out daw sila. And at any war it start will end with its elimination. Kailangan ma-eliminate sila. Noong 2014 sa ang Iranian Brigadier General na si Mohammad Reza Nakhdeh, siya po yung nag-declare, wiping Israel off the map is not for negotiation. Big sabihin, mga kapatid, kailangan totally na sila po aalisin. Bakit ba ganun? Galit na galit ang mga mga Arabs sa mga Israelites. Kung babalikan po natin ng kwento, pero sa biblical roots, the conflict in Israel is not a new phenomenon. Alam po natin yan, mga kapatid, hindi po yan bago. At ito po yung nag-ugat po sa kasaysayan na nababasa po natin sa Abraham. A narrative that has been unfolding since the time of Abraham. Alam po natin, the Bible in the book of Genesis tells us about the covenant God made with Abraham, promising him a land for his descendants. Alam natin, di ba? May pangako Panginoon na ibibigay ng Panginoon yung lupain sa kanya pong angkan. And this land known today as Israel. And it has been a point of contention for millennia as descendants of Abraham through different lineage ay claim to it. So lumipas na maraming mga taon, mga kapatid, the Israelites claims na yung lupain nila, the Israel, the Palestine, mga kapatid, ayun ang lupang pangako sa kanila ng Panginoon, sa kanilang mamagulang na si Abraham. Mga kapatid, pero kung titingnan natin, ay wala dapat away-away dito. Kasi kung yan ito pag-aari talaga po ni Abraham, bakit pinaglalabanan? May naglalaban dito, mga kapatid. Nawalan natin ng kwento, di ba? Na si Abraham ay meron pong dalawang anak. Si Isaac, na ipinanganak ng kanyang asawang legal wife na si Sarah.
at saka si Ishmael na ipinanganak ng kanyang maidservant na sa Hagar o Hagar, mga kapatid. Sa ngayon po sa Jewish tradition, no, na pinanghawakan nila, Jewish people are descendants of Isaac. At we know that from the history. No? While Arab tradition maintains that they are descendants of Ishmael. Kaya kung titingnan natin, this familial split is often seen as the root of the conflict. Bakit po? Kasi po, si Isaac at kanyang lahi at saka si Ishmael at kanyang lahi, pareho po silang nag-aangkin na sila ang may karapatan na tagapagmana ng lupang ipinangako. Mga kapatid. So the city of Jerusalem, a city secret, no, alam po natin, to three major world religions. Alam natin na dyan ang galing po ang Judaism, dyan ang galing ang Christianity, dyan din po nanggaling ang Islam. No, is the heart of this conflict, mga kapatid. So, the city's status is a combative issue, with both Israelis and Palestinians claiming it as their capital. So, actually, kung titingnan natin, doon talaga nagsimula, mga kapatid, yung paglalaban-laban nila. Kaya kung titingnan natin, ay ang labanang ito, simula pa noon hanggang ngayon, ay nagpapatuloy. Now, gusto ko pong tingnan natin, mga kapatid, itong pangalang Israel. Ang pangalang Israel actually ay binabanggit sa Biblia ng napakaraming beses, 2,431 times. Kaya nga po ay kung titingnan natin sa Genesis chapter 32, Genesis chapter 32 and verse 28, mga kapatid. Sabi po dito, and he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince, sabi po, thou hast power with God and with men and has prevailed. So alam po natin na ang pangalang Israel mula po kay Jacob, pinalitang Israel. And then we know the rest of the story, mga kapatid. So kaya nga po ang buong angkan ni Israel o ni Jacob, ng mga sumunod, ay silang bumubuo ng bansang Israel. So, pero nais ko pong makita natin dito, mga kapatid, the primary thought throughout the Bible is that the redemption of humanity. Bakit ba sinasabing naging special na bayan po ang bansang Israel? Alam natin na ito po ay nagpasimula sa isang pangako. The promise, po. So we have to start here because it is this promise that makes modern day Israel believe that they have a divine right to a land. Ano po ba yung pangako ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid? Sa Genesis chapter 12, 5 to 7, di ba? Alam po natin yung kwento that Abraham took Sarah, his wife, and Lot, his brother's son, o kanyang yung pamangkin niya, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gathered in Haran, and they went forth into the land of Canaan. And into the land of Canaan they came, and Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanites was then in the land. And the Lord appeared to Abraham and said, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. So ito po yung pangako ng Panginoon, kay Abraham. Itong lupain ito ay ibibigay ko sa iyo, sabi po daw, and the Lord appeared to Abraham and said, unto thy seed, I will give this land. Mga kapatid, nais ko pong pasinin natin ang sinabi dito ng Panginoon, unto thy seed, hindi po seeds. Plural ba to or singular? Plural, singular, mga kapatid, hindi po sinabing seeds. No, unto thy seed will I give this land. And there, sabi po, nagtayo doon si Abraham ng altar. And that was the promise God made with Abraham. It was an unconditional promise, mga kapatid. Yun pong pangako ng Panginoon na ibibigay yung lupain niyo, unconditional yun nung ibinigay ko kay Abraham.
it was based not upon Abram but upon the word of God. No? So God promised that Abram's seed will be given this land. Yung sinasabi po. At it is this promise right here that the people of Israel, no, the Jews, claim that they have a divine right, no, to the land. Alam niyo po ba, yan din po ang inaangkit ng mga Israelites ngayon. Ano po? Yung modern day Israel, mga kapatid, inaangkit nila sapagkat ang lupa niyan ay ibinigay, ipinangako sa kanilang mga lahi, mga kapatid. However, mga kapatid, pansinin ninyo, yung sinabi po dito sa talatang, God never said forever. He only promised Abraham that He would give it to them. Actually, inulit-ulit ko po yung pagbasa ng talatang ito eh. Wala akong mabasang yung ang lupain ito ay magiging lupain ng bansang Israel forever. Mga kapatid. Kasi matagal nang lumipas ang mga panahon pero hanggang ngayon ay inaangkin pa rin nila. So, kung mapapansin natin, ay ang sinasabi ng ng mga Israelites, yung modern day Israel, ay sa kanila pa rin ang lupa ito. In Genesis 15, 7 to 21, God makes a covenant with Abram. At siya po ay, which was sealed by God symbolically passing through the pieces of animal flesh. No, yung paghahandog na kapatid. At in the same day, in verses 18 to 21, nasabi po, in the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given this land from the river of Egypt unto the great river, the river of Euphrates, the Canaanites and the Kenizzites, the Cadmonites and the Hittites and the Perizzites, and the Rephaims and the Amorites and the Canaanites and the Girgashites and the Jebusites. So marami pong mga binabanggit dito mga lugar, mga kapatid, but still in the Palestine, the promised land. So kaya nga po, gusto kong intindihin natin, understand that at this point in time, Abraham does not have seed. Tandaan natin mga kapatid, sa mga panahong itong sinabi ng Panginoon, ang pangako ito kay Abraham, wala pa pong anak si Abraham. Pero meron pong pangako, that unto thy seed, I will give this land. So the land promised to Abraham was fulfilled just as God said after the bondage in Egypt. Kailan po natupad yan mga kapatid? Noong ang bansang Israel ay lumabas na mula po sa Ehipto at sila dinala sa lupang pangako. So God fulfilled His promise to Abraham that his seed would have possession of the land. Pero hindi po sinabi ng Panginoon na forever. No? God never said it was forever. It was conditional. And in many verses, mga kapatid, wala na po akong time para basahin ang lahat ng mga talatang ito. No? Pero napakarami pong mga verses po na sinasabi ng Panginoon. No? Na sa inyong pagpasok sa lupaing ito, sa Canaan. Ang sabi po, if you do this, you live. But if you do not, you will be cast out of the land. Kahit po sa panahon ni Joshua, mga kapatid, if Israel ever went contrary to God's law, then they would be cast out of the land. Kaya nga po, from history, paulit-ulit na nangyayari every time na sila po ay tumatalikod sa Panginoon at sila ay sumasamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan, sila po itinataboy. Sila ay sinasakop ng ibang mga bansa. So in short mga kapatid, their unfaithfulness had serious consequence. They lost the land and were scattered. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit ang Israelites ay nangangalat mga kapatid. Kasi sa totoo niyan, wala na talaga silang lugar na matatawag na sarili nila. Kasi yung lupang pangako pinangako sa kanila ng Panginoon, sabi po, bago sila pumasok, ay malinaw na sinabi sa kanila, kung ako'y inyong susundin, mananatili kayo. Pero kapag hindi, kayo ay itataboy sa inyong lupain, mga kapatid. So, if this promise of God to Abraham was fulfilled,
as these scriptures indicate, the people lost the land at the right to the land because of unfaithfulness and disobedience. Para katulad lang din natin yan, mga kapatid. Ang Diyos nangako sa bawat isa sa atin na tayo magiging tagapagmana ng lupain. Ako, pinangako ng Panginoon sa bagong langit at bagong lupa. Pero mga kapatid, kung tayo po ay hindi susunod sa Kanya, katulad ng literal na Israel, mga kapatid, yung karapatan na yun ay wala sa atin. Kaya katulad ng literal Israel, at yung modern day Israel, na sabi nga po, they lose the land and the right to the land because of unfaithfulness and disobedience. Then, how can the Israel of today, yung Israel ngayon, sinasabi nila na they have a divine claim to a land that was given them, mga kapatid, samantalang sila'y tumalikod sa Panginoon. When in fact, ay up to this time, hindi nga po nila tinatanggap si Jesus Christ na tagapagligtas o Mesias, di ba? Mga kapatid. So, to stretch the imagination and say that God does not fulfill this promise, mga kapatid, or that it came to fruition noong pong 1948, mga kapatid, is a gross manipulation of Scripture. Alam niyo po ang ginawa ng mga tao ng mga kapatid ay pinangaral nila na ang Palestine, mga kapatid, ay ang lupang pangako sa bansang Israel ng Panginoon. Kaya marapat lamang na ipaglaban nila ito. At we know the rest, mga kapatid. So, kaya nga po titingnan natin, gusto kong maintindihan natin ang pangako ng Panginoon sa bansang Israel, mga kapatid, ay hindi po mananatili ng magpasawalang hanggan. Alam po natin na that is conditional. Yung pangako ng Panginoon kay Abraham, para sa lupain iyon, hindi po conditional yon. Pero the Israel, mga kapatid, nung sila'y pumasok sa bansang, bago sila pumasok sa Canaan, merong kondisyon na binigay ng Panginoon. Kung kayo ay mananatili sa akin, ako ay mananatili sa inyo, mananatili kayo sa lupain. Pero kung hindi, ay kayo naman ay itataboy sa inyong lupain. Pero maliban dyan, mga kapatid, gusto ko po maintindihan natin yung pangako, yung promise kay Abraham. Ang sabi po ng Panginoon, unto thy seed, I will give this land. Sino po ba yung seed na tinutukoy, mga kapatid? Is it the literal Israel, mga kapatid? Sino ba yung seed na sinasabi? Kasi mga kapatid, titingnan natin, katulad ng sinabi ko kanina, yung salita po doon ay hindi po plural eh. Hindi po sinabing unto thy seeds. Mga anak mo. Ang sabi po, unto thy seed, I will give this land. Mga kapatid, we understand that the thing of Israel were types and shadows of spiritual realities that would come in the days of Jesus. Ang tinutukoy pong seed dito, mga kapatid, the promised seed is Jesus Christ. In Hebrews chapter 8, 1-6, sabi po, now of the things which have been spoken, this is the Son. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, and minister of the sanctuary of the true tabernacle, which the Lord builds and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifice, wherefore it is not necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, said he, that thou make all things according to the pattern showed to do in the mount. So, kung titingnan natin dito, mga kapatid, the essential element of Israel as a covenant people with prophets, priests, kings, the sacrificial system, the ark of the covenant, the tabernacle, etc., were all fulfilled in Jesus Christ and His Word. In Luke 24:27 at 44 hanggang 45, kung mababasa natin yan, mga kapatid,
No, sabi po doon, ang beginning of Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures, the things concerning himself. Si Jesus Christ ito mga kapatid. And he said unto them, these are the words that I spake unto you while I was with you, that all things must be fulfilled, which was written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then open their understanding that they might understand the scriptures. So ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito, no? Ako yung pinapangako. This is the fulfillment of the promise of the coming seed, no? The coming Messiah. And in Romans 5:15-8, sabi po, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. Ito itong mga fathers, ito mga kapatid, beginning from Abraham. Then down to the next generations. Na sinasabi, unto thy seed, I will give this land. In 2 Corinthians 1:20, sabi po, for all the promises of God in Him, and Jesus Christ are yea, and in Him, Jesus Christ, amen, unto the glory of God by us. Mga kapatid, in Galatians 3:8, and the scriptures foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Si mga kapatid, yung sinasabi na at sa pamamagitan ng iyong ano na ito, anak, ang lahat ng mga bansa ay ano po, pagpapalain. Mga kapatid, if ano po, the promised seed is the literal Israel. Question. Naging blessing ba ang literal Israel sa buong sanlibutan? Hindi, mga kapatid. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang pinangako ano po, na magiging tagapagmana mga kapatid, no, ng lupain. Mga kapatid, si Jesus Christ ang nagiging blessing sa buong sanlibutan. So Paul understands, is trying to teach that the fulfillment of Abrahamic covenant is complete in Jesus Christ. Jesus is the seed of Abraham, that in thee shall all the nation be blessed. Jesus is the fulfillment of every Old Testament promise. Jesus is the Lamb that take away the sins of the world. Jesus is the cornerstone that the builders rejected. Jesus is the high priest. Jesus is the rock hewn out of the mountain. Jesus is the remnant of Israel. Jesus is the Israel of God. And Jesus is the vine, and we are the branches. And thank God for being grafted into the vine through Israel. Mga kapatid, no, siguro puputulin ko na ito sapagkat no, marami pa po sana akong isi-share ng mga historical background ano po, why the modern day Israel is not ano po, the promised seed o sinasabi po natin dapat ay hindi nila pinangahawakan na ang bansang lupain na pinangako sa kanila ay no forever, mga kapatid, o the Palestine o the promised land, mga kapatid. I would like to, gusto ko sanang i-share lahat na ito pero sa palagay ko po ay kukulangin ang ating time. No? Pero if you have time mga kapatid, ay gusto ko pong i-research ninyo yung tinatawag na Zionist mga kapatid. Ano? Kasi makikita natin dito yung Zionism, ano? Kung paanong nagkaroon po ng digmaan dyan sa Gaza Strip mga kapatid at kung ano yung mga binubuong ng mga tao dyan sa Gaza Strip mga kapatid. No? So at kung paano nagkaroon po ng mga digmaan no, na ika nga po itong Second World War, mga kapatid, na nagsimula din po dyan sa mga labanan na yan, ano, between Arab, between Ishmael and Isaac's generations. But this time, medyo puputulin ko muna mga kapatid. No? Gusto ko pong pupunta doon sa huling bahagi ano, sa conclusion natin. So, sa mga nangyayari ngayon ano po, dyan sa bansang Israel, ano ang ating responsibility? No? Now, let me make this point clear, mga kapatid. No? You are not blessed or cursed by how you treat Israel, no? The modern day Israel. You are not blessed or cursed if you support them or not.
Kasi ang sabi po ng Psalms 12, 2 verse 12, blessed are they who put their trust in Him. So we are blessed because we put our trust in Jesus, not because we support the modern day Israel. However, we have a responsibility and awesome privilege to pray. We should pray for the peace of Israel. Pray for the peace of Jerusalem, that they shall prosper, that love, the peace be within thy walls and prosperity within thy palaces. We should pray that the hostages are safe and return to their families without harm. Pray that both the Palestinians and the Jews can stop fighting and try to live in harmony. Pray that the fighting stops. And most of all, we need to pray their souls are saved before it's too late. Pray for the reconciliation because that is the ministry of us all. Paano ito naka-apekto sa atin, mga kapatid? Anyway, if we have a part 2 of this study, mga kapatid, titingnan pa rin po natin ang mga prophecy in the last days about this conflict between Israel and Arab. But this evening, I would like, nais ko lamang pong i-point out na ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa bansang Israel ay tumutukoy po sa ating Panginoon Hesus. Bilang ang ating Panginoon Hesus, mga kapatid, siya ang kaganapan sa lahat ng mga pangako po para sa kaliligtas ng bawat isa. And tayong mga namumuhay sa ating panahon ngayon, gusto ko pong basahin itong sinabi dito sa Galatians 6:16. And as many as walk according to this rule, peace be on them, and mercy and upon the Israel of God. And in Matthew 12:47-50, sabi, then one said unto him, behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered, Jesus answered and said unto him that told him, who is my mother, and who are my brethren? And he stretched out forth his hand toward his disciples and said, behold, my mother and my brethren, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Tayong lahat, mga kapatid, ay magkakapatid. For whosoever shall do the will of my Father, sabi po ni Jesus Christ, which is in heaven, the same is Israel. Nawa po ay nagbigay linaw sa ating mga isipan ngayon ano po ang mga kaganapan na nangyayari sa Israel. At nawa po ay atin din pong gampanan ang atin pong bahagi na atin pong panalangin ang ating mga kapatid na ito. Sapagkat ang ating Panginoon ay namatay para sa lahat. Wala akong pinipili ang Panginoon. Israelites, or Arabians, sino man, anong mga lahi man yan, mga kapatid. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa lahat. Kaya nga po, panalangin natin ang ating mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Meron po ba tayo mga prayer requests? Tayo po dadako sa ating pong season of prayer. Any prayer requests? Okay, kung wala naman po, ay tayo na manalangin. Pastor, meron po sa ano. Oh, Ito po, sinesend ko po sa page natin. Dali lang po. Chat po, Pastor. Sinend ko na po yung nasa
dito sa group chat po namin. Saglit lang. Sa group chat niyo po, Andito na po, Pastor, sa ating chat yung mga prayer request po nila. Gusto niyo po bang basahin ko po? hindi na po kasi wala po akong nakikita Sige dito po. sa akin. Ay, sorry. Andali lang po. Galing kay Sister Virgie po, yung prayer request niya po sana sa kalusugan ng aking asawa at pamangkin na patuloy po silang lumakas. At pasama rin po sana ang aking kalusugan lalo't ngayon po. Medyo hindi maganda po ang aking pakiramdam. Yung galing naman po kay Sister Eva, prayer request po para kay Mama sa kanyang vertigo and para rin po sa kanyang kapatid na si Efraim Almario na kailangan ma-heart bypass na sana malapitan ang mga taong makakatulong sa kanya upang magawa ang operation. Yun po yung mga nasa group chat po. Okay. Wala po kasi dito sa meeting chat kaya hindi ko po alam doon sa group chat. So si Virgie at ang kanya pong asawa, and si Sister Eva, ano po ba? Eva po, yung nanay niya daw po at saka yung tito niya na mag-heart bypass po. Yung tito niya tinong si Almario? Opo. Efraim Almario po. Meron pa po? Okay, kung wala na, sige, pray na po tayo. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos Ama ng tahanin nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong inyong pinagkaloob sa amin na amin po mapag-aralan ang inyong pong malagang mensahe tungkol po sa mga kaganapan na nagaganap ngayon sa bansang Israel. Panginoon, naunawaan namin kung ano po ang mga nasa likod nito. At naunawaan namin na ang mga kaganapan ito, Ama, ay kalooban ng mga tao. Higit sa lahat, ng mga tao ginagamit ng kaaway upang marami po ang mapahamak at huwag makakilala sa tunay na daan na ito pinangako tungo sa kaligtasan. Ganoon, po ang mga kaganapan doon, ang dalangin namin na ba nawa ang inyong pong kapangyarihan ang siyang mananagal. Kaya nawa ang mapagitan sa likod po ng mga pangyayari po. Alam namin na narito po ang mga ma-influensyang mga grupo ng mga tao, mga ma-influensyang politiko, mga ma-influensyang mga mayayamang tao upang, Panginoon, ay magkaroon ng kaguluhan sa lugar ngayon. Pero naniniwala kami, Panginoon, na mas makapangyarihan kayo sa kanino man sa kanila upang ang inyong mga anak na kailangan pong makaalam ng katotohanan na ang pangako sa bansang Israel na tagapagligtas ang Panginoon ay kanila pong makilala at tanggapin bilang personal na tagapagligtas. At alam namin naman na wala kaming magagawa sa aming mga sariling kakayanan kundi aming idalangin ang aming mga kapatid. Kaya nga po, dalangin namin na nawa ang mga pamilyang pinanawan ng mga mahal sa buhay, kung sila nagkaaliwan, makilala nila ang Pag-Jesus na sa pag-asa ng lahat.
Ang mga hostages, kung nasa saan man ngayon sila, Panginoon, dalangin po namin na magiging dito sila at makabalik sa kanilang sa kanilang at samantalang kami, Ama, at ako sa libutan ay nakaabang sa mga maaari pang magaganap sa mga darating ng mga araw. Nawa ay masumpungan naman kami na patuloy na naglilingkod. Lahat ay nagpapahayag ng inyong pong mabuting balita ng kaligtasan sa aming mga kapatid na kailangan pong naparatingan ng inyong pong pagliligtas. Kung pabalita ng pagliligtas. Ngayon, titig kami mga mapagpakumbaba, ngunit mabibisan ninyong maasangkapan sa pagpapahayag ng inyong kapatid. Ama, sa gabi ito ay tangi po namin pinakikiusap sa inyo ang aming mga kapatid na nasa mabalik ng karamdaman. Si Ate Virgie at ang kanyang asawa sa kanila pong physical na kalagayan. Ganoon din po si Ate Eva, kanyang ina, at si kapatid na Efraim Almario, na kailangan po magkaroon ng bypass. Kaya naman po mga procedure na gagawin para sa kanilang kagalingan mula sa karamdamang physical. Dalangin namin, Ama, na mapagpala, mapagpagaling na kamay ang siyang patuloy na maglipo at pagpapalain ang mga doktor na manangalaga at mga nasiwa, ang katalinuhan at pagkalog sa kanila. Pagpapalain po ang mga instrumento, gamot at mga pangangalaga ng mga nurses at lahat ng mga tao na gagamitin sa kanilang pagkagalingan. Ngayon, ay sila patuloy na magamit sa inyong pong banal na gawain. Tayo po lalapit sa inyo, ang lahat ng aming mga kapatid na kasama namin ngayon sa aming pagsamba, lahat ng aming mga kapatid na nakapakinig ng inyong pong babalita sa pamamagitan po ng social media, sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga suliranin. Kayo ang lubos na nakakalang iman ng kanilang mga sitwasyon. Kailangan po, Ama, kayo patuloy na maging malapit sa bawat isa, patuloy na maging katugunan sa lahat ng mga katanungan at pangangailangan, patuloy na mag-iingat sa tuwi-tuwi na, patuloy na magkakaloob ng mga mabuting kalusugan at kalakasan sa mananghihinang mga pangangatawan upang patuloy na magamit sa inyo. Patuloy na gawing daluyan ng inyong mayamang pagpapala at maging pagpapala naman sa aming mga kapwa-kapwa. Salamat po, Ama, sa inyong pong mayamang biyaya at basbas na patuloy ninyong igagawad sa amin sa gabi ito. Salamat po sa inyong pagpihan, sa inyong pag-ibig, at sa inyong pong biyayang nananagalan sa pangalan po ng aming Panginoon. For closing song, let's sing Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will show and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promise that I cannot fail. When the rolling storms of doubt and fear are sailed, by the living word of God I shall prevail. Standing on
on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, Lord, bound to live eternally by love's strong score, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga pangako na patuloy pong nagbibigay sa amin ng pag-asa. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga pangakong ito, kami ay patuloy na sumisigla, patuloy na nagiging masaya, sa kabila po ng mga masalimuot na pamumuhay, sa kabila ng mga hamon sa aming po pananampalataya, Panginoon. Salamat din po sa inyong pangako, Ama, na kayo ay sa amin. Hindi lamang po sa lupang ito, kundi hanggang lahat kami magkasapit po sa langit ng bayan. Pagpalain po ang inyong mga anak sa gabi ito. Ay inyong mga pag-iingat sa buong magdamag ng aming pagpapahinga at ilan pang mga gawain patuloy namin maranasan. Sa pangalan po ng aming